Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa palagay nyo, para sa palagay nyo, para sa palagay nyo. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Girl! Good morning, Kat. Magandang araw ng kapanganakan. Nino? Kapanganakan Labor Day. Hindi, araw to talaga ng mga manggagawang Pilipino na araw-araw talaga nagbabanat ng buto. Talagang yung mga pawis ay talagang tumatagatak. Diba? Sa init pa ngayon, talaga para lang makauwi at may maihain na disenteng pagkain para sa kanilang pamilya, para makapag-aral ang kanilang mga anak. Kaya mabuhay talagang lahat ng manggagawang Pilipino. Saludo po kami sa inyo. Talaga, Dahil kayo po ang saludo. bubuhay sa ating ekonomiya. Kaya karapat-dapat talaga na ngayon, buti na lang talaga, long weekend, Friday. Oo. Pwedeng magpahinga ng konti. Konti. Diba? Mag-recharge, mag-rebond kasama mga mahal sa buhay. Diba? Mag-rebond ng buhok. Mag-rebond ng buhok. Magsalo-salo habang kumakain. Maski na simpleng pagkain Oo lang. naman. Ang importante talaga, nagsasama-sama talaga ang bawat pamilyang Pinoy. Yan, diba? ayan. So, Happy Labor Day! Happy Labor Day! Sana po may naiwan po sa inyong sweldo kahapon, di ba? Kasi baka petso de peligro na rin Ayun na ngayon. nga. Tapos long weekend pa, maraming gastusin. Pero hindi bali, minsan naman talaga kailangan natin i-treat yung ating mga sarili. Deserve nga, ika nga sabi Deserve, nila. lalo yung mga manggagawa. Correct, Ayan po, oo, kaya po diba? tayo nagkaroon ng holiday para po kayo makapagpahinga. Makapahinga. Pero hindi po lahat ng ating manggagawa ay nagpapahinga. Oo, marami pa rin dyan. Katulad natin, mga manggagawa tayo, kailangan namin ihatid sa inyo ang mga tumpak, yung mga tamang balita. At Ako, patas na balita. patas na balita. Ano ba yun? Ito, ang mata ng agila. Matatag. Matatag. Matapang. Matapang. Matapat. Oo, Ayan. matapat. At saka syempre, yung iba natin mga manggagawa, lalo na yung mga labor groups, ano? Oo. Na magmamarcha po ngayon Ayun. sa ibang bahagi ng Correct. Metro Manila. Oo. At ang Pilipinas din yata, di ba? Oo. Ayan. So, mamaya may makakausap tayo. Mamaya diba? may Bakit makakausap sila, tayo. sa halip na magpahinga ngayon, Ayan, makibaka. makikibaka sila? Parang panahon natin ba sa UP yan? Correct. Hindi, para talaga, para talagang hindi talaga nakakalimutan ng ating pamalaan na dapat talagang bigyan pansin ang ating mga manggagawa. So itong araw na ito talagang bibigyan natin sila. Kumbaga, the spotlight is on them today. Tama. Okay, so sa mga nakikinig po sa Radyo Agila 1062, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po. Yung mga nanonood po sa amin sa Facebook, sa YouTube channel, sa kanilang cellphone, sa kanilang iPad, sa kanilang laptop. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Sana po nakapag-almusal na kayo ng masarap, mainit na kape, kung may budget, sinangag at saka tosino o tapa. Kung walang budget, back to pandesal. Pandesal, ni Kaya Direk Jo. koli ni Direk Jonan. Aba, lumampas na ang sweldo. Diba? Ano na ngayon? Mayo 1, wala pa rin tayong pandesal. Balita ko may kadate siya lagi ngayon eh. Aba. Kaya hindi na tayo ang priority niya. Aba, may ka-date ha. Okay, umpisa na natin ang ating Labor Day episode ng Super Panalo News. Ito nakakatuwa. Speaking of salo-salo, di ba sabi nga natin, masarap magsalo-salo, fellowship. Kasi may isang giant paella cook-out. sarap. Paella. Ang sarap. Di ba? The Spanish pronounce it paella. Pero pag Paella. Pinoy ka, paella. Oo. Ang sarap naman ito. Ito talaga, Pati. Lagi lang panalo news syempre. ko pagkain. Kaya ang sabi ni Joby Barangay, napakataba ko na daw Ang ngayon. taba-taba mo Sabi talaga, ni Joby. nakakahiya ka talaga, overweight ka talaga, Kasi Nikki. naman, sino ba naman hindi gaganahan sa'yo? Oo. Pag magkwento ka tungkol sa pagkain, mapapatakam ka talaga. Ini-imagine ko na ano kakain ko mamayang merienda, tanghalian, at hapunan. Ito, kung mahilig ka nga sa paella, di ba? There was a giant paella cook-out. Ang pinangungunahan po, ito, mag-i-Spanish ako. Kaya Tingnan mo ko yan. kung kaya ko ibalik yung Spanish form Go ko po, Ben. dito. Sociedad, ganyan, di ba? Ganyan. Sociedad Española de Beneficencia sa Ayala Triangle. One more time. Pakibalik. Okay, Wala pabalik. pong list si Pati, ha? Oo, ganyan talaga
in Spanish. Sociedad Wow. Española de Beneficencia sa Ayala Triangle. In other words, in English, so ano ito? Balik nga itatranslate ko. Naks. This is the Society of Spain, Spanish Spanish? Society of Beneficiaries or something like that, di ba? Beneficencia. Española is Spanish. Oo. Ay, di, sorry, de. Sociedad is society. Oo, O, di ba? Society of Spanish. Beneficiaries, Beneficiaries, something oo. like that. Naginanap nga ito sa Ayala Triangle Gardens nung nakaraang linggo para tulungan. This is parang it was a fundraiser para tulungan ang mga elderly Filipinos at Spaniards. Di ba dati tawag sa kanila pag galing kang Spain, Spaniard, pero ngayon Spanish na eh. Spanish. Di ba? Oo. Well, it's Oo. both acceptable. Spaniards and Spanish na nangangailangan nangangailangan ng tulong dito sa ating bansa. So, more than 100 kilos po of rice ang ginamit. 15 liters of extra virgin Wow, olive oil sarap ba ito? yan. And 200 liters of water. Aba, yan ang mga ingredients na prime ingredients na ginamit. Siyempre, kailangan mo ng bigas, olive oil, tubig. Ayan, na ginamit para makapaghanda ng isang massive paelyera. Yung paelyera, yan ang ginagamit pang Laki, no? luto. Saan kaya nila nakuha yan? Oo, baka made to order Oo. yan. Baka ginawa specially for that occasion, di ba? And the good thing about it, nakapagpakain sila ng hanggang Wow. 1,000 people. O, di ba? Wow. 1,000, gaano kalaki yan, no? At dito sa Pilipinas sila, sa Yan, Makati sa lang yan, Ayala. ha? Oo. Pinangunahan ito ng kilalang chef na si Mikel Arrieta, kasamang iba pang mga top chefs at culinary students sa ating bansa. Itinatag itong Sociedad, di ba? Noong 1948 pa, ng mga Espanyol sa Pilipinas, o ang SEB nga, itong Sociedad Española de Beneficencia, upang tulungan ang kapwa nila na nawalan po ng lahat kasi matapos po ang pinsalang dulot ng pambobomba nung ikalawang digmaang pandaigdig. So World War II, ito yung mga nandito na mga Spanish, siguro yung mga mix rin, Pinoy-Spanish. So ngayon, ito na po ang pinakamatandang accredited na NGO na katuon po sa pagpapabuti po ng buhay ng mga mahihirap na matatandang Espanyol at Pilipino. I wonder how much they were able to raise, no? Grabe, 1,000 Ano kaya yan kapag people. makikain ka, may bayad ka Oo, dyan, fundraising ano? di ba? Oo. Ano kaya yung mga putahe, yung mga sahog nila? Ko, Chorizo ba yan? Parang nakita ko parang mussels ba yan? Parang tahong ba? Ano kaya mga linagay Ikaw, anong dyan? paborito mo? Kasi iba-ibang klase yung Iba-iba paella, di ba? I like Valenciana, di ba? Valenciana, di ba? Yung mga may chicken, may Yan. pork, Oo. may gulay, Oo. di ba? Tapos may seafood, tapos yung Gusto ko black seafood. paella, Ay, oo. di ba? Yung kulay ng yung squid ink Oo, ang yan. ginagamit. Pag-ngiti But mo. ayun na nga, talaga. Para kang para kang bungal. Diba? Ang gusto ko dyan naman sa paella, alam mo, Pati, yung tutong. Tutong? Alam mo yung tutong? Mahilig ka Yung sa tutong. No, only in the paella. sa Yung talagang ilalim. sisimutin mo, no? Yeah. Ayan, chorizo. So, ayun, may chorizo de Bilbao. Ayun pala, Siyempre, chorizo. di ba? So, naku, sana natikman natin yan. Yun Ako, na I nga. love paella. Ako din. I really love, especially when my Lola Daza used to cook for us. It was always paella Valenciana. Ayan, yung ganyang kulay, yung Akala ko madilaw-dilaw. paella de daza. De Daza, hindi. Paella de Valenciana. O, ikaw, can you beat my story? Ito naman, Patpi. Oo. Kaya di ba, hindi tayo nagbakasyon ngayon. Yes. Pero Friday pa rin, hindi natin ang bukas. Pwede na Kasi naman. I'm bringing La Boracay Aba, dito sa Manila. Kaya pala nakaganyan ka, naka-beachwear ka na. Inaano ko na Nasa lang. ilalim ba niyan? Experience. Naka-two-piece? Ha? Naka-two-piece ka ba sa Hindi, ilalim naka dyan? one piece. na shorts. Ilan yung mga palda? Anong shorts? Shorts na maong? Hindi. Oo, kasi syempre, dalagang Pilipina. Talaga? Ayan, ito, Prince and Prince, good morning. Thank you for my La Boracay outfit. Dahil kahit hindi tayo aalis ngayong Okay. linggong ito, Ngayong syempre weekend. marami dito ang nagpunta ng beach. Nako, At mapaproud mahilig. ka, ha? Oh, why? Bilang Pinoy, dahil hindi mo na kailangan magpunta sa ibang bansa. Dahil, alam niyo po ba, ang Entalula Beach Entalula? ang itinanghal na #1 best beach in the world. Wow, in the world, for ha? 2026. Wow. At saan ba siya matatagpuan? Where? Wala Where? iba kundi sa El Nido, Palawan. Nako, Kilala oo. ang beach sa crystal clear waters, white sand at iconic limestone cliffs. Literal na postcard perfect. ganda talaga nga ng mga naman beaches talaga natin, oo. Hindi rin daw overcrowded ang tourist Siyempre, spot dahil ang niya. mahal dyan, I'm sure. Bawal ang mga jeje. Hindi tulad ng ibang beaches. Oo. Pasok din yan sa listahan ng
Kalangaman Island sa top 25. Wow. Ang nominasyon ay binasa sa 8 mahalagang aspeto katulad ng unique characteristics, wildlife, untouched nature, natural soundtrack. Aba, may natural soundtrack. Siguro yung mga waterfalls, huni ng di ba? Oo, mga ibon, yan. ganyan. Ease Oo. of water entry, Na talaga? frequency of calm conditions, lack of overcrowding, and Syempre. the idyllic scenes it offers. You know, honestly, I have not been to El Nido. Kasi nga, I'm not a beach person eh. So, I've only been there once. Buti na lang. But many years ago, close to when Amanpulo just opened. So, that was, I guess, the first and last time I've been there. Hindi na ako Iba ang nakabalik. yung Amanpulo sa El Nido, madam. Magkaiba sila. Magkaiba sila. Pero di ba Oo. same Palawan pa rin Palawan yun? sila. Oo, yun na nga. That's what I'm saying. Oo. I haven't been to Palawan in a long time. So, I've not yet been to El Nido. El Nido. Kaya, yun na nga. Kasi Ang maganda sa El Nido kasi, marami siya iba't ibang beaches. Oh, yun na nga, 'di ba? May mga Ayala na mga resorts Yan, diyan, tapos ano oo. pa Panggalusian. Ang dami niyan eh, 'di ba? Kaya ang maganda, correct ba? At tapos ang maganda dyan, meron Oo. din dyan, hindi ko alam kung ma-feature natin, Oo. yung mga, nandyan yung resort Oo. na nasa ibabaw ka ng tubig mismo. So parang naka-stilts mga kubo. Oo, Ganun. So oo. kailangan mo ng bangka para lang To makapunta get sa ibang there. lugar. Oo, ayun na diba? nga, kaya nga. So, kayo po, ayan, imbis na po mamasyal kayo sa ibang bansa, Oo. ayan, dito na lang muna kayo, umpisahan nyo muna dito sa ating mga isla. Imagine, number one beach in the world. Talalulan? Di ba? Ayan, hindi ko alam kung napuntahan ko na yan. Entalula. Sorry, Entalula. Entalula. Ayan. Oo, Parang it ayan. sounds like Hawaii, no? Yung mga, Diba? Oo. yung mga pang Entalula. Ganda. Okay. Ayan, from Palawan, punta naman tayo dito back to Metro Manila. Bakit? O, di ba? Kasi may nagbukas po na bagong museum po dyan sa City of Maynila. Oh. Binuksan na po ang Museo de Galion. De Galion. Sa SM Mall of Asia Complex. Ito po isang museum Wow. na nagpapakita po ng ating yaman pagdating po sa maritime history ng Pilipinas. Ayan. Highlight dito po ang full-scale replica po ng Gayon Espiritu Santo. Isang barkong ginamit po sa historic Manila Acapulco trade route. O, di ba? Noong mga panahon ng mga Espanyol. Di ba? Siguro mga kapanahon na ni Magellan. O, di ba? Ipinakita po ng museum kung paano naging global player po ang Pilipinas sa trade and culture mula 1565 hanggang 1815. Imagine, for 300 years. Hindi lang ito tungkol sa barko, kwento rin po ito ng mga Pilipinong mandaragat. O, Mangangalakal. mangangalakal Oo. at builders ng naging bahagi ng global history. So, syempre, naman tayo, ng mga panahon na yun, ginawa talaga tayong mga, kulang na lang sabihin, mga slaves, di ba? Alipin. Alipin Oo. ng mga Kastila. So, So, di ba dalawa, aliping sa gigilid at aliping na mamahay. yun ba yun? Oo. Ayan. So, ano ba ito? Ano Ito na mamahay sila kasi may trabaho sila. May trabaho. Oo. So bukas po ngayong araw, May 1 po itong museum. Wow, gusto ko yan. So Museo de Galion. Ayan. Gusto ko Perfect yan. po. Ayan. You go. Bring your children, Oo. di ba? Para hindi lang po parati sa mga cellphone sila. Yes, Ayan. Tignan nyo oo. talaga. Para maano nyo, ano yung kanilang mga imagination. Tama. Can you imagine, Diba? Ricky, during the times Alam mo, of the gusto ko mga Spanish? museum. Oh. Pero nung ano talagang binitbit ko yung mga anak ko nung Oo. punta kami ng France, Oo. di ba? Oo. Eh, ang daming doon magagandang art, Oo. di ba? Na sabi nung panganay ko, Mom, Oo. you know, if somebody brings me to a date in the museum, Oo. I will automatically deny him. Ayaw na nila, sawa na sila sa mga museum. Pero ito maganda to kasi part of our history and culture. Oh. Tsaka konti-konti lang, huwag mo naman silang i-overload Ayun, ka naka-in-overload ka everyday kasi. Nagpapa-impress ka sa mga anak mo eh. Konti-konti Hindi, kasi lang. syempre, limitado lang yung oras ko Hindi, doon. kailangan Oo. pa-break-in mo sa sila para na-appreciate. Hindi yung, here, you have to appreciate this. Punta na tayo. Hindi dapat ganon. Dapat yung mga bata, kumbaga parang diesel yan eh. Konti-konti, Ginawa i-break ko in mo naman lang yan. once a day lang, pero iba-iba. Sige, once a day, pero everyday. Di ano pa rin yun. Pero alam Overload. mo ba, ito trivia po to ha, yung Galion trade Museo natin. de Galion. Ayan po ang naging paraan para ito hindi alam lahat ng Pilipino to. Ang mga first Asians supposedly in North America are not the Chinese. Ayan po ang mga Pilipino dahil sa Galion trade natin. So talagang doon pa lang ay talagang naghasik na Ang ng, mga Pinoy. ng kanilang lahi, ng ating lahi. Pero ako, I think I would dispute that. I really think the Chinese were the Talaga? first. Talagang the history of China cannot be denied. Imagine na may Great Wall of China sila. Ilang hundreds of years nila natapos Pero yun. wala silang barko. Oo. Ay tayo, nasakop tayo ng Espanyol.
barangay. At bit tayo sa kung saan-saan. 1500s lang yan. Oh, kaya nga ang dahil dyan, Jovi Barangay, gumawa tayo ng investigasyon. Oh, investigasyon. Sino ba talaga ang mga nagsasabi nauna? nito? Ako, Oh, sa ayan. China pa rin ako. Ako, sa Pilipino pa rin ako. Yan. Okay, sige, go, Ricky Oh, girl. ito na nga, matapos pa ang mahigit isang dekadang pagkawala, 1 decade lang ba to? Ang dating paboritong tambayan ng Pinoy netizens noong 2000s ay muling inlunsad bilang mobile app na ngayon. At sa ngayon, available pa lang ito sa mga iOS devices katulad po ng iPhone and iPad. Ano ba itong bagong? Do you know this, Patty? Friendster? No. Ako din eh. Ano ako? Phone pal and pen pal. Ako din eh. Iba pa rin yung sulat kamay nung panahon natin na yan. Phone pal at saka pen pal. Pinag-usapan nga namin kagabi ni Nina Richie Alagao doon sa Mata ng Agla International. Nagka-friendster ka. Kami hindi kasi 90s to eh. No. Noong mga 90s yan. Sabi namin kasi may totoo kaming friends. Oo nga. Okay. So I'm ano sure ba ikaw ito? din, ang dami mong friends Yeah, noon. oo. Hindi na ito tungkol sa pa-cool na profiles at testimonials. Sa bago pong version kasi real-life connections ang focus na kailangan pang mag-tap ng phones ng personal para maging friends. Bakit? Paano ba ginagawa? Walang ads at walang algorithm. Kaya mas simple at less toxic ang How is it experience. different from Facebook? Ito na nga. Designed ito para sa totoong kakilala, hindi random followers. So, kasi actually, yung Facebook friends rin, mga ko, totoong kilala Facebook pa ko lang, din. closed eh. Ako It's din only, eh. for friends. Ngayon nga, kinlose ko pa yung friends ko. Yung lock ko pa. Ayoko na, super duper na yun. Sa ngayon, walang Android o web version ng app at wala pang tiyak na petsa kung kailan ito ilalabas sa ibang platforms. Importante tandaan na hindi na ito konektado sa original Friendster accounts. Kaya po yung mga meron dating Friendster accounts hindi na po bubuhayin muli yung inyong old account. Wala na old photos, yan, testimonials or profiles. Fresh start ang lahat. Bakit ba ito back to nagbalik? zero. Bakit ba ito nagbalik, Patpi? Kasi layunin po ng bagong Friendster na ibalik ang simpleng social media, yung walang pressure, walang fake engagement, at mas nakatuon sa tunay na pagkakaibigan. Ayan. Hindi ko na-experience talaga yan, yung Friendster. Ako rin Friendster. Nasa UP, college ako noon. I don't even know. Wala talaga yan. Wala. Ano talaga ako dyan? Clueless ako sa mga ganyan, lalo na pag mga app. Naku, wala talaga ako alam Hanggang dyan. nga, wala ka pang banking online app. Kaya yan, hindi ka tuloy na sa scam. Hindi ako nasa scam. Ricky girl, what's the weather going to be like this weekend? Ito marami nakatutok dito dahil nga po sa inyong long holiday. Makakaapekto po ang easterly sa bansa. Magdadala ito na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagbulog sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, ang Davao Oriental, gayon din sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Samantala, isang low-pressure area or LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan ng Pag-asa. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng maging bagyo ang LPA at pumasok sa loob ng PAR sa susunod na linggo. Huling namata nito sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang highest temperature natin ngayon, araw ay nasa 35.6 degrees Celsius na mararanasan mamayang alas 4 ng hapon. Asahan na lulubog naman ang araw. Ito bakit mas napaaga ng 2 minutes? na, Then, kahapon 6:15. 6:15 kahapon? Ngayon 6:13 na ang paglubog. Ayan, ilang lugar naman sa bansa ang makararanas ng Danger Level Heat Index ngayong araw. Ayon po sa forecast ng Pag-asa, Danger Level Heat Index for May 1, 2026. 43 degrees Celsius sa Dagupan City, 42 degrees Celsius sa Boknotan, La Union, sa Tuguegarao City, sa Iba, Zambales, sa Buños, Nueva Ecija at sa Cubi Point sa Subic Bay. Samantala naman, Sa ano rin? yan, Sige. sa Iloilo, at sa Dumangas, Iloilo. Ayan, sa ilalim po ng Danger Level Heat Index na nasa pagitan naman ng 42 degrees Celsius. Ayan po, mararanasan po yan sa Sangli Point sa Cavite City. Laging Sangli Point, no? Sa Coron, ako yan, yung magpatan. Beach. Ayan, at syempre, ayan. Kasi doon ko na tinitingnan kasi minsan magkaiba. Oo. Anyway, ayan po, marami po mga lugar pa rin sa bansa natin ang nakararanas po ng Danger Heat Index. At ito po ay mag-ari magdulot sa atin ng heat cramps, heat exhaustion, at pwede rin magkaroon ng heat stroke pag atin pong napabayaan. Kaya naman, pinag-iingat po ng Pag-asa ang publiko at pinapaalalahanan, lalagang uminom ng tubig at magdala ng panangga laban sa araw.
Oh, alam mo, today rin, idagdag lang natin dyan, Ricky, ngayong gabi, kasi long weekend, di ba? Kung kayo'y naghahanap ng gimmick, ng happening, ayan, masisilayan nyo po ngayong gabi ang tinatawag na flower moon. What is a Bulaklak na buwan. Flower moon. Ang kabilugan po ng buwan na sumisimbolo po sa ganap na pamumulaklak ng tagsibol. Ayon po sa tala. Sa gabing ito po, May 1, nasa waxing gibbous phase. Naku, I hope I pronounce this right. Waxing gibbous phase ang buwan at tinatayang 98.9% na ang liwanag nito habang papalipit na sa ganap na kabilugan. Bukas May 2 po, magaganap po ang full moon sa Pilipinas sa ganap na 1:23 ng madaling araw. Actually, last night I was out. I had dinner last night. So on my way home, I really saw it already. Ang ganda. It was already a full moon. So I can imagine tonight and tomorrow night, nako, mas maganda talaga. Bilog na bilog. Flower moon. Look at that. Oh, beautiful. Tapos may makita ka dyang astronaut na kumakaway. Hello! Oh, di ba? Pero hindi ko pa rin talaga makanto. Ito talaga. Ayan na naman. Ito talaga si Nexter. Hindi, ito talaga ay overthinking. Sa akin kasi overthinker ako, di ba? Mas mabuti na yung nag-iisip ng 10 steps ahead. Kasi tingnan mo talaga, Patpi, paano nakatawag dati si Nixon? Pabayaan mo na. Natin, ano na yan? More than 40 years kasi ago. Kasi hindi natandaan ko lang bakit. Pag nasa elevator ako, hindi ko nga makontak yung driver ko. Paano pa kaya? Ang galing lang. Galing yung mga telepono nila dati. Okay, sige. Ako naman, I want to give them the benefit of the doubt. Okay, sige. Nakaka-shatter ka naman ng mga ilusyon. Okay, ito na po. Asahan na po natin. Ako, dagdag na naman po. Dagdag bawas actually. Mix na naman po sa presyo po ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasi nga ba, pag Friday, di ba, inabisuan na namin kayo kung ano yung galawan. Day 3 update, ito po, no, meron pang 2 trading days. Today, yesterday and today, may trading days pa, so malalaman natin. Pero as of the 3 days trading, ang diesel po, ang tansya nila aakyat daw ng 3 pesos and 60 centavos kada litro. Ang gasolina naman po, 3 pesos ang itataas habang ang kerosene ito bababa ng 50 ang kerosene. Kaya mix pa daw. So hindi pa to final ha. Ano estimate lang ito. Hintayin po natin na matapos ang trading week para malaman na talaga natin kung taas o baba or mix nga. Samantala sinabi naman po ng Regasco, ito LPG, na walang paggalaw daw sa presyo po ng LPG, pero sinabi rin nito na nagmahal na naman ang presyo ng crude oil na pinagmumulan po ng LPG, kaya posibleng magmahal na naman ang shipping cost na magpapataas na naman ang presyo nito sa merkado. So talagang hanggang ngayon, wala pa rin po tayong kalinawan, di ba? Kung ano na ba talaga, sana makabalik na po bago po yung crisis dyan sa gitnang silangan para back to normal na. And speaking of money, ayan. Masaya ka ba hindi? Medyo, pero mataas pa rin eh. Ito po, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 61 pesos and 48 centavos. Lumakas naman ng 8 sentimo kumpara po sa naging palitan ng Miyerkules sa halagang 61 pesos and 56 centavos. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 71 pesos 82 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 84 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 39 centavos. Ito po ay ayon muli sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And today, even if it's Labor Day, Magle-labor tayo. Magle-labor tayo. Kailangan pa rin tayo talaga magbanat ng buto at ng utak. Issue number 1, Ricky Girl. Nagpanukala po ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS na model ordinance para sa mga lokal na pamahalaan na magbigay ng bawas buwis at rebates sa business permits sa mga pribadong veterinaryo kapalit ng kanilang pagbibigay ng libreng spay and neuter o kapon sa mga stray animals para hindi na sila dumami ng dumami. Yes. Ayon sa PAWS, layo nitong hikayatin ang LGUs na gawing bahagi ng sistema ang pagpapakapon para makontrol ang pagdami ng mga alagang hayop at mga stray animals. Paano kaya ang implementasyon nito? Pag-usapan po natin mamaya, kasama po si Sharon Yap, Education and Campaigns Manager ng Philippine Animal Welfare Society. Di ba ang kubaw? Yung community. Community di ba? nila. Community. Kinakapon din, ano? O, kinakapon yung mga pusa, di ba? Para hindi nga dumami at para siguro pang huli sa mga daga. Okay, issue number 2 naman po. Pagdiriwang po ng Labor Day nga ngayong araw, di ba? May 1. So sasabay
Ginabayan po ng kilos protesta. Nako, marami po nagkikilos protesta mula sa iba't ibang grupo ng manggagawa para po sa hiling po na aumento sa sahod, itaas po. Kaugnay nito, sinabi rin po ng Department of Labor and Employment o DOLE na posibleng maglabas po ng desisyon sa Hulyo o sa July tungkol sa mga petisyon na humihiling po ng 1,200 na arawang minimum wage sa Metro Manila. Kasalukuyan yata almost 700, 697 if I'm not mistaken. So kung taas yan ng 1-2, about more than 500 pesos. So pag-usapan natin po kung magkano ang hinihingi nilang aumento at kung mapapatupad nitong hiling nila na 1,200 na minimum wage dito po sa Metro Manila. Sapat na nga ba ito? Kasi sabi nila hindi naman minimum wage yan parang existing na lang talaga. Hindi man yan living wage yung 697. Kasi where will it really take you if you have a family of 5? Exactly. Mami, daddy, tapos tatlong anak mo. Nako, di ba? Paano kung isa ka lang nagtatrabaho sa pamilya Kaya nyo? nga, so mahirap nga talaga. So makakausap po natin ang ating suke, si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines, TUCP. Yan po ang issue number 2. Naku, ano to, kuya, to, isa kong estudyante sa UP. Kaya oh. pala screen record niya tayo dati. Oh. Ayan, kuya pala niya yan. Oh, Ayan, okay. favorite na estudyante ko yan Hindi siya, yung kapatid May niya. favoritism ka, ha? Hindi, kasi lagi siyang na maaga mag-submit ng papel. Sige. Okay. Samantala po sa ating issue number 3, ASPN, ating saluduhang Pinoy nakaka-proud Philippine Coast Guard scholars nagtapos with distinction. Where? Not here, ha? In Australia. Aba. Ayan. Sa ilalim po ng Australia Awards, kinilala po na Philippine Coast Guard ang tatlong scholars na nagtapos with distinction sa Australia sa ilalim ng Australia mga babae. Awards. Oo nga, no. Na nagpapakita ng kahalagahan ng international education sa pagpapalakas ng kakayahan, liderato at profesionalismo ng mga kawani. Ipinunto rin na ang kanilang tagumpay ay sumasalamin sa dedikasyon sa serbisyo publiko at nagsisilbing inspirasyon sa iba na magpursige sa pag-aaral at makibahagi sa global na pakikipagtulungan. Makakapanayan po natin at bibigyan pugay ang isa sa kanila, walang iba kundi si Captain Angela Tobias, ang Chief of District Staff, Coast Guard District, Southwestern Mindanao. Aba, congratulations, Captain Tobias. Naku, tinan mo talaga, nakaka-proud talaga. Women power Diba? talaga. Di ba? Okay, at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 8:31 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may eye bearing na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-eye bearing na araw-araw. Oras muli, alas 8:31 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Labor Day, May 1 na po, 2026. Pangungunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon ng Araw ng Paggawa sa General Santos City. Aba, nasa Jensan CNO, PBBM. Ayon po ito kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, dadalo po ang Pangulo sa 124th Labor Day. Ang kanilang theme, Disenteng Trabaho para sa Lahat program at sasaksihan ang pamamahagi ng ayuda. Hindi naman po nagbigay ng tiyak na sagot si Yuse Castro sa tanong kung mag-aanunsyo ba ang Pangulo ng aumento sa sahod at mga agarang relief package para sa mga manggagawa. Nakatutukan niya ang pamahalaan sa pagpapalakas sa employment facilitation sa pamamagitan po ng Department of Labor and Employment at mga Public Employment Service Office sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Nagsasagawa din anya ang DOLE ng mga inisyatibo tulad ng Special Program for the Employment of Students, mga Government Internship Program at Job Start. Magtatayo naman po ng Yaman ng mga Kalusugan Program o yung YAKAP registration site ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang YAKAP po ay isang National Primary Care Benefit Package na nag-aalok ng libre at komprehensibong outpatient service tulad po ng consultation, mga laboratory test, cancer screening at iba pa. Tinatayang mahigit 6,500 po na beneficiary sa buong bansa ang makikinabang dito ngayong araw. Naka-full alert naman po ang Philippine National Police para sa mga kilos protesta ng iba't ibang grupo.
Ayon po kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mahigit po sa 106,000 po na pulis ang magbabantay sa seguridad ng Labor Day celebration. Bagamat wala anyang banta sa seguridad, hindi pa rin daw sila magpapakampante. Ayon po rin kay Tuanyo, may 3 grupo ang nag-apply ng permit sa mga local government unit sa National Capital Region o NCR para magsagawa po ng rally. Kabilang po dito sa mga lugar na pagdarusan ng kilos protesta ay ang US Embassy. Ayan po sa May Rojas Boulevard. Sa lungsod ng Maynila, ang UP Diliman dito po sa May Katipunan. Welcome Rotonda dyan po sa Quezon City at ang DSWD Central Office dito po sa Quezon City. Wala pang confirmation kung binigyan po ng permit ang mga ito. So, iwas na lang tayo sa mga lugar na yan para hindi tayo ma-traffic. Samantala, sa isang pinagsamang pahayag, sinabi rin po ng Employers Confederation of the Philippines, Federation of Free Workers, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, at ang Philippine Exporters Confederation Incorporated, sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa at ng Trade Union Congress of the Philippines. Aba, ang dami palang mga civil groups na nagsama-sama. Napabor sila. Alis na ako. Kanser, sakit sa atay, banggaan sa kalsada at iba pa. Higit sa 200 sakit at pinsala ang dulot ng alak. Dahil sa alak, kawawa ang pamilya. Ipinanawagan ng Federation of Free Workers at iba pang mga labor group ang panawagan para sa pagpasa ng 200 pesos across the board daily wage increase sa buong bansa. So, intayin natin, no? Sana may magandang balita, magandang anunsyo ang ating Pangulo mamaya dyan po sa Gensan. Kasi I'm sure dami nag-aabang kung may umento. Ay, kahit nga yung business sector they're in favor na rin pala. Oo, diba? for the suspension of the VAT, di ba? Para yun ang direct na relief para sa mga manggagawa. Sabi mo nga lagi, di ba, your favorite low-hanging fruits. Low-hanging fruits muna. Correct. Samantala po, minaliit ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang presentasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagdinig ng House Committee on Justice sa sinasabing sedition and grave threats na ginawa ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at noon Speaker of the House Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lime, ipinakita lang ng NBI ang kakulangan ng reklamo laban kay VP Sara. Tinawag niyang curated and spliced o pinili at pinagdugtong-dugtong ang mga ebidensya at hindi isinaalang-alang ang konteksto. Hindi anya ito sapat na pundasyon para sa probable cause. Sinabi niya ito matapos kumpirmahin ng NBI na may kontratang o may kinuntratang assassin umano si VP Sara para isagawa ang kanyang banta. Ipinalabas ng komite ang video kung saan makikitang nagagalit si VP Sara at nagbitaw ng mga salita laban sa Pangulo, First Lady at sa dating Speaker of the House. Pinatotohanan ng NBI ang naturang video na lumabas noong November 23, 2024. Pero para po kay Lim, napatunayan lang ng pagdinig na fishing expedition lamang ang lahat ng ito. Muli po magsasagawa ng pagdinig ang House Committee on Justice sa May 4. Pero ayon sa tagapagsalita ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, hindi ito dadaluhan ni VP Sara at sasagutin niya lamang ang mga alegasyon. Oras na umabot na sa Senado ang impeachment complaint. Ipiniliwanag ni Powa na kailangan nilang kumilos sa paraang naaayon sa kanilang petisyon sa Korte Suprema kung saan iginigiit nila na labag sa konstitusyon ang hearing ng Kamara. Ako, so malalaman na natin sa Lunes, 'di ba? Ayun na, kung iakyat na sa plenaryo, tapos pagkatapos noon, bubotohan na nila, tapos kung pumasa, makakuha sila ng 1/3, ipapasa na yan Ano sa sa palagay mo, Senado. papasa ba? Papasa yun. Oo. And they were able to get what? Ilan na? 54, di ba? Doon sa Justice Committee. So Oo. they will just need na lang they need 106 eh. So, ilan ba yun? 54, 106 minus, teka, mahina tayo, BS Math talaga Hindi, ngayon. tapos na kasi sweldo, tapos ka na mag-compute. Napagod na mag-compute. BS Math, bobo talaga. 106 minus 54. So they will just need 52 votes na lang. Kaya naman nila siguro. Parang no? feeling ko, Saka, kaya niya. nakita mo, nag-selfie-selfie na yung mga senador kahapon.
kahapon. Kasi Nagpulong-pulong na sila. naghahanda na sila. Oo. Kung iangat nga sa kanila. Oo. Okay, sa ibang balita, naghalal po ang British judge na si Joanna Corner bilang presiding judge ng trial chamber na hawak po sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa ICC. Naglabas po ang bagong tatag na ICC Trial Chamber 3 ng 3 pahinang desisyon para ipaalam sa mga partido at sa publiko ang pagkakapili kay Corner bilang presiding judge. Babae na naman ang presiding judge. Nilagdaan ito ni na Corner at ng mga hukom na sina Kibong Pike at Nicholas Guiu. Si Corner po ang dating hukom ng Crown Court of England and Wales o British. Meron siyang 45 years na karanasan sa criminal law bago siya naitalaga bilang ICC judge noong 2021. 9 na taon ang kanyang termino, kaya magsisilbi siya sa International Criminal Court hanggang 2030. Naging ICC judge naman po si Judge Pike ng South Korea at Judge Guiu ng France noong 2024 at magsisilbi sila sa naturang kapasidad hanggang 2033 naman. Humiling na ng permiso sa mga pre-trial judges ng ICC ang Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman para iapela ang desisyong nagkukumpirma sa mga reklamong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Naghain po si Kaufman ng motion for leave para iapela ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong April 23. Sa ilalim po ng panuntunan ng ICC, hindi automatic na pinapayagan ang prosekusyon at depensa na iapela ang desisyon ng pre-trial chamber sa confirmation of charges. Oras na payagan, maaari nang iharap ng depensa ang mga issue dito sa ICC Appeals Chamber. Sa kanyang motion, sinabi po ni Attorney Kaufman na may 2 issues sa desisyon ng pre-trial chamber na maaaring iapela. So ito, naghahabol pa ng appeal. Una rito po ang pagkakamalian niya ng pre-trial chamber na gumamit ng flexible na approach o yung pamamaraan sa pagbuo ng mga reklamo. Hindi rin anya malinaw na mahukom ang basehan sa ebidensya para sa pagkukumpirma ng mga reklamo laban kay Duterte. So ayan, abangan na rin natin, isang babae, siya pa yung head. Di ba? Sorry. Okay, ang oras. Alas 8:41 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, ito sa mga fur parents. Makinig po kayo, makakausap po natin si Ms. Sharon Yap, Education and Campaigns Officer po ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 8:43 na po ng umaga. Ang King's Herbal Plus po, the most iconic and trusted brand of food supplement in the market. 100% all-natural with organic, with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus is locally manufactured. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. At ang oras muli, alas 8:44 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ms. Sharon Yap, Education and Campaigns Officer po ng Philippine Animal Welfare Society o ang PAWS. Magandang umaga po, Ms. Sharon, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Morning po, Miss Pat, Miss Ricky, and thank you po for inviting us again po sa inyong show. Ayan, kami po ay we invited you kasi nga maganda po itong nyo na sinusulong na model ordinance para sa ating mga local government units na bigyan sila ng bigyan ng mga veterinarians, mga private veterinarians ng tax and business permit rebates para po ispay o in-neuter yung kanilang mga fur pets natin, at saka yung mga gumagala siguro. Tell us about this ordinance that you want to push po sa mga LGUs. Yes po, we called it Kapon for All Pets. And
nag-reach out po kami around 2 or 3 years ago sa lahat ng mayors. Yung one of our directors, Ms. Cristina Martinez, actually went to all the offices with a letter to be received. And then yung Kapon for All Pet po kasi, napansin namin na dumadami yung mga strays po nga sa ating mga communities. In fact, we received yung data that there are around 13 million strays dito po sa Pilipinas. 30 million Opo. in the Philippines. 13, yes po, yes. 13 or 30? Sorry po. 1-3. 1-3, okay, po. okay. Apo. So roughly lang po yun. And this was 2 years ago po. And alam naman natin na ang mga aso pwedeng manganak ng 2 beses sa isang taon. At ang pusa pwedeng manganak ng around 3 times sa isang taon. Wow. So exponential po ang paglaki ng ating mga alaga. So, nakita namin na ang POS at ang ibang NGOs po nagbibigay ng libreng kapon sa mga iba't ibang lugar na may mga indigent pet owners. Pero na pag-isip-isip po ng nila Miss Anna, our Attorney Anna, our Executive Director, and the rest of the board na pag nagpunta kami sa isang lugar, nakakapagkapon kami ng around 200 to 300 sa isang araw. Pero hindi na namin alam kung kailan kami makakabalik doon para mag-offer ng free services. Yeah. And then ang ating local government unit nakafocus sa prevention ng rabies, which is giving ng libreng anti-rabies vaccination. Pero hindi ito totally nakakasugpo ng rabies kasi yun nga, may mga strays tayo at dumadami yung mga strays at hindi naman po tayo nakakakita ng mga stray animals na pumipila sa inyong LGU para magpa-bakuna. So yun po. So yun. May sign ka pa doon, no? Stray cats, stray dogs, pila. Tsaka kung ikaw ba yung aking pusa, gusto mo makapon? Oo nga naman. Bakit may mga nanay na nagpapatali na rin na, di ba? Oo, pero ito kasi snip sila. Snip. Oh, ma'am, naku, nakakagulat Yes po na po. 13 million in the Philippines. And I'm assuming po, million din po sa Metro Manila pa lamang dahil sa ating density. Yes ano? po. So kung ito po ay talaga itutuloy natin, ang tanong po natin ngayong umaga, kaya po ba ng ating ng populasyon ng ating mga vets na in public programs? Kasi po, di ba, hindi po kaya ito magsilbing isang bottleneck lang dito sa programang ito kung hindi naman po sapat yung mga licensed veterinarians natin na makikisama po dito sa programang ito. Actually po, kaya. Kasi marami na pong vets ngayon ang marunong magkapon at nag-o-offer ng kapon services. Ang problem po is medyo expensive or medyo mahal po. Nabalitaan po namin na ang private vets po, they actually charge around 2,000 to 5,000 sa pagkapon. And with the Kapon for All Pet program po na sinusulong namin, ang mechanics po nito is magiging partnership po between the vet clinics and the LGU. The LGU can offer dito sa mga vet clinics na gustong sumali or gustong mag-offer incentives. Pwedeng mga special business permit for their registration, parang special lien for their taxes or tax incentives. So para pong ito yung 20% discount sa mga seniors. So bibigyan na i-cover po. And then pwedeng mga sa taxes nila, may discount sila. And then pwede pong magbigyan din sila ng free medical surgeries or supplies like yung Zolitil. Ito po kasi yung medyo mahal. Ito yung anesthetic na drug na ginagamit po during surgical procedures. And in turn, yung veterinary clinic po, hindi naman po namin hinihingi na mag-offer. So a minimum of 10 a month lang po. So minimum of 10 a month. I think magsusurvive naman po yung mga private vet clinics natin with offering free 10 spay and neuter services a month sa mga
indigent pet owners. So, indigent po dapat. Oo, Opo. dapat indigent. Paano mo ipoprove na indigent sila? Pero before that, I was going to ask Miss Sharon, yung may binalita kami last week yung Cubao, meron sila yung community na yung mga pusa. Is this also in partnership with PAWS or is this an initiative of Araneta Center dito sa Cubao? Did you hear about that? Opo, Yung community? yes po, opo. I think it's an initiative of community members po. Marami na rin pong gumagawa ng ganito na mga concerned citizens sa mga condo corps, sa mga iba't ibang community, even sa schools. And we have, sa POS po, meron po kaming tinatawag na kabalikat. Ito po ang aming version ng TNVR, wherein we partner with communities para makapon po ng low cost yung mga community cats naman po sa isang area. When you say low cost, libre or at that discount yung pagpapakapon sa kanila? Discounted po. Discounted. Low cost po and discounted. Kasi sa POS po, we offer low cost spay and neuter. So it's 700 for male cats, 1,000 for female cats. And then for male dogs po, it's 1,000 and female dogs, 1,500. Pero pagka kabalikat partner namin, yung community, bumababa siya to 650 regardless kung male or female yung pusa. At kasama na rin po dito yung kanilang anti-rabies vaccination. Bakit ganun? Mas mahal sa babae. Bakit nga? Oo. Mas mahirap kasi ma'am yung surgery. bubuksan Sa kasi. babae po kasi it's ovarian hysterectomy or tinatanggal po Hysterectomy, yung uterus. Opo. Oo. And then sa Lalaki. ovaries and uterus, sa lalaki, yung itlog po nila. So easier po yung surgery. Parang may discrimination. May discrimination. Pero, no, I was going to ask Miss Sharon kasi she said, regardless, pero yung isa ano niya, sabi niya pareho yung presyo. So, bakit yung isa? Ay, naku, hindi totoo yan. Alam mo, i-share ko lang, Patpi, yung pusa ko, pinakapon ko for health reasons po. Alam mo ba, it's so unfair kasi syempre naka-budget na. Ito yung dadali ng aking driver sa vet, no? Pagdating doon, doble po yung presyo kasi may lahi daw. So bakit po ganun, ma'am, pag may discrimination sa mga AFAM? Sa may lahi po kasi, ma'am, medyo mas delicate yung surgery and usually yung Zolitil or yung anesthesia na ginagamit is gas anesthesia as compared sa aspins at saka puspins po natin. Lalo na kasi pag medyo flat yung nose nung alaga natin. So, mas mahirap po sa kanila kaya gas anesthesia ang ginagamit which is more expensive din po. As opposed to i-inject na lang. Usually ba ganun ang Yes po. anesthesia? Opo, yes. Oo. So, ano? Parang sa tao rin, ma'am. Di ba pag may mga ginagas anesthesia tapos may local anesthetic drug lang din po. So, mas mahal. So, depende sa tangos po ng ilong ba yan? Pagpango, mas mahirap. Mas mahirap Yes po yung mga po. pamulagyan. Di ba pareho lang naman yung reproductive nila? So anyway, ayun po yung inyong pananaw. Ano? Pero ito po, ma'am, kasi po, dun po sa ito programa to, it's actually not new anymore. Kumbaga ngayon lang tayo parang humahabol kasi nga po sa ibang bansa, for example, in Istanbul, sa Turkey, no, naging successful ito. But nung sinaliksik po natin, it's because may constant funding po sila doon. Whereas, meron po naman mga lugar na sinubukan din po itong modelo nila na trap, neuter, and return. Ano? Sa LA po, sa Los Angeles, hindi naman po naging matagumpay yung programa. Ano po yung pagkakaiba nito at yung sa magiging implementasyon po natin sa Pilipinas to make sure na syempre yung modelo pong gagamitin natin ay nakaangkop po dito sa ating kapaligiran at kultura. What differences are you gonna make or is it gonna be exactly the same models? This is for the Kapon for All po, no, ma'am? Yes, ma'am. Or for the TNVR? TNVR po. For the Kapon, for the TNVR, we need talaga yung cooperation ng community. Kasi it has to have yung managed feeding system. So, disiplina sa ating mga community members. Kasi hindi lang pakain ng pakain yung kailangan natin. Pero kailangan din natin isaalang-alang na
aside sa pagkain, kailangan nila na mapakapon kasi kung pakain lang tayo ng pakain, mas nagiging healthy sila. So mas nagiging mas madaling fit. dumami and then fit sila. So buhay din lahat ng mga kittens nila kasi healthy yung mommy, may gatas na ilalabas at ipapakain sa kanila. So buhay lahat ng mga kittens. So kaya po sa amin sa POS, yung aming kabalikat or the TNVR program, meron kaming seminar. We start with a seminar para lahat ng community members aware sa mechanics. And then nagkakaroon kami ng MOA signing with the admins nung community partner namin kasi sila yung mag-i-implement, sila yung magpupulis doon sa kanilang community, and we have the managed feeding system. Kasi dito usually nagfe-fail sa managed feeding system, yung pakain ng kahit saan. Cats are actually protective of what they have. So kung controlled yung food nila, they would protect that. So kung merong yung kapitbahay nila na community hindi nagpapakapo ng mga stray cats, tapos gustong lumipat or pupunta sa kanila, aawayin to nung community cats nila kasi poprotektahan nila kung ano yung meron nila. It's their instinct at animals. So kaya kailangan control. I was going to ask nga kasi Ricky mentioned Turkey. When I was in Turkey, ang tataba ng mga pusa nila. No? Yun ba mga laman yun? Puro mga daga? Kasi parang wala, no, seriously kasi parang alam ko rin, di ba, maganda marami rin mga pusa kasi parang yan ang pest control na nila Does that really work? I mean, Miss Sharon, let's talk about it. It's a serious question. Kasi sabi ko, ang tataba nila. May mga stray cats yun and yet they're humongous. They look like dogs already. Miss Sharon? Yes po. Aside siguro sa breed nila, pwede rin ito yung since kapon na sila, nakakatulong ito na magiging healthy sila, tumataba sila. And then of course, since managed yung feeding system nila, controlled yung food, sila na rin yung pest control doon sa community. We have to take into consideration po kasi na pag strays, syempre iba po yung wiring nila, they are street marts, and then andun pa yung medyo pagiging feral nila. Kung yung mga alagang pusa po natin sa bahay or indoor cats, takot sa mga daga. So ito pong mga feral cats or stray cats, they have the instinct to survive. And pag controlled yung food nila, alam nila they have to hunt for their food. And they are actually natural predators. Kung hindi po natin sila ginawang companion animals at ginawang domesticated, they are natural predators po. And ang food source nila are smaller animals like yung daga and insects, which in turn, pagka po controlled yung food, they are actually helping the community as the natural pest control. So ma'am, linawin ko lang yung tanong ni Patty kasi I guess you wanna ask, no? Talaga bang kinakain nila yung daga? O talagang ginagawa nila, pinapatay lang nila? Or talagang kinakain po nila? So parang Tom and Jerry talaga? Yes po. In some po, we've seen na kinakain nila. And then in some, parang predatory behavior. Papatayan lang po nila. So, case-to-case basis din po. So, talagang dapat, wag natin masyadong anuhin yung mga stray cats na pinipet. Kasi hindi rin natin alam, mag-scratch sila. Kasi sabi mo nga, instinct yun Predator sila by nature, no? So, if they're probably feel that they're being attacked or whatever, although gusto mo lang pala silang gano'n, baka kalmutin ka o kagatin, di ba, Miss Sharon? Yes, ma'am. Totoo po yan. Kasama rin po yan actually sa MOA namin na pagka partner namin, dapat i-educate yung community na hindi pinipet or hindi tinitame ang mga community cats. Kasi it's also a protection for your community and a protection for the cats. Kasi we have to accept na hindi naman po tayo nasa ideal world. And there are some people na maaaring allergic sa pusa or hindi technically
mahilig sa pusa or sa hayop in general. And kung yung pusa ay naging tame na kahit kani-kanino lumalapit, kadalasan sila po yung nagiging biktima ng cruelty and neglect, or cruelty rather. Based po sa mga file na kaso ng POS, yung mga cats na mababait, malalambing, ito yung mga nagiging biktima ng cruelty. And as compared to kung feral cats sila na papalapit pa lang yung tao, tumatakbo na, bumababa yung tenga. Napapansin niyo po, may mga cats na tatakbo, tapos bumababa yung tenga. Tapos pag lumapit ka pa, tatakbo na. It's their fight or flight instinct. Mas safe yung mga ganito. And at the same time, safer po yung ating communities. Okay. Naku, Ms. Sharon, before we let you go, baka meron kayong panawagan para po sa ating mga LGUs para talagang anuhin na nila to, no? Ipasa at bigyan po ng kumbaga tax break ang ating mga veterinarians para po ito na nga, no, i-manage natin yung population ng mga stray dogs and stray cats. Yes po, nananawagan po kami sa mga mayors, councilors, and city vets na mga ating mga LGUs to reach out to POS para po mag-guide namin kayo for the Kapon for All Pet program. Lalo na po ngayon na medyo tumataas ang ating rabies cases. Hindi po enough yung pagbibigay natin ng libreng rabies vaccination kasi taon-taon dadami po yung ating mga constituents na merong mga pets kasi nanganganak yung kanilang mga alaga, nanganganak yung mga strays po sa ating mga community. So, Kapon po ang solusyon. Okay, maraming salamat po, Ms. Sharon Yap, sa ulitin at good luck, no? Talagang sana nga talaga makontrol natin. Imagine, ang dami. Ilang milyon? 13 million. Diba? Oo. Okay, salamat po, Ms. Sharon Yap ulit sa Thank inyong you, ma'am. panahon. Thank you so much po. Ms. Sharon Yap, Education Campaigns Officer mula po sa Philippine Animal Welfare Society o POS. At ang oras, alas 9:02 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. At ang oras muli, alas 9:02 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po ng TUCP. Ayan, kasi mga manggagawa, araw ng mga manggagawa. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:04 na po ng umaga. Summer mode on. Ka-Flash, handa na ba kayong mag-splash? Okay, meron ba talaga tayong reason to celebrate? Masaya ba ang ating mga manggagawa? Kamusta po sila? Definitely po, no? Hindi po happy ang Labor Day ng ating mga manggagawa. Meron po tayong kinakarap na krisis ng presyo at krisis ng sweldo. Kaya napilitan na po, natulak na po yung ating mga manggagawa na ngayon po ay kasalukuyang nagmamarcha po patungong Mendiola. Ang panawagan po, sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Sahod itaas. Ano po yung isa? Ibaba. Buwis ibaba. Buwis ibaba. Okay. So pag-usapan po natin itong mga hinihingi nyo po, no? Isa-isa po. Yung sahod itaas, magkano ho ba ang hinihingi po ngayon ng ating mga kawang mga manggagawa, karaniwang manggagawa? Opo, no, ang pinaka-minimum na hinihingi lamang ng ating higit 5 milyon na minimum wage earners ay yung dagdag na 200 pesos na maisabatas ng Kongreso at Senado, no? Noong last year lamang ay nagpasa ang Senado ng 100 pesos, ang House of Representatives ng 200 pesos. Okay. Kaya lang, 1 year na itong 20th Congress, hanggang ngayon, wala pa rin ni isang hearing sa Kongreso man o sa Senado. Kasi wala na tayo pong inaasahan dyan sa ating Regional Wage Board na year in, year out naman, barya-barya ang binibigay. Correct. At ngayon pa nga, no, dinedenay pa na merong supervening event na kinakailangan magbigay ng kaagad na aumento sa sweldo. Okay. So, 200 pesos po ang hinihingi nyong additional daily minimum wage. And then sa buwis, ibawas po, ano pong klaseng buwis po ang gusto nyo pong ipabawas? Opo, no, ang TUCP ay may dalawang pangunahin na tax reform measure na pinapanukala. Una, yung tanggalin yung 12% VAT sa ating mga electricity bills, no? 12% VAT tanggalin sa kuryente. At yung pangalawa, yung para sa ating mga middle class na talagang naiipit po ng todo ngayon,
yung aming patas bill kung saan itinataas na po namin yung income tax exemption to 15,000 pababa, no? Kada buwan dapat libre na sa buwis at bawasan po natin ng halos kalahati yung binabayad na income tax ng ating mga kababayang nasa middle class kahit yung kumikita ng 100,000 pataas kada buwan. Sorry po, 15,000 pababa, wala ng income tax ang hinihiling po ninyo? Tama ho ba? Opo, no? Kasi currently, under the Train Law of 2018, 21,000 pababa ay income tax exempt. Yeah. Ngayon po, doon sa aming panukala, yung 50,000 50, kada okay. buwan ang sweldo pababa, dapat po libre na sa income tax. Okay. Sir Carlos, good morning. Sir, ayon po sa Ibon Foundation, nakita po natin yung datos doon na sa ordinaryong Pilipinong pamilya, lalo na po nakatira sa NCR, ang realistic po na living wage nila is 1,200 pesos per day. So sa ngayon po na ang minimum wage natin ay nasa 695 at hihingi po tayo ng dagdag na 200. Kung ito po ba ay mapagbigyan po ng ating pamahalaan, is this realistic po para po ma-align yung policy po natin to the actual living cost po natin dito, lalo na sa NCR. Halimbawa, gawin na po nating ehemplo dito, no, na hindi naman po masasakripisyo yung mga employers, for example. Kasi nga, ang lagi sinasabi po ng mga employer, hindi kasi kaya, di ba? So, kung tayo, kung pagbibigyan namin kayo, magsasarado na lang kami. Ano po yung realistic po na talagang, siguro masasabi nating negosasyon na pwedeng mangyari po at compromise? Opo, no, under sa ating saligang batas, lahat ng manggagawa, pati minimum wage earner, ay may karapatan po sa nakabubuhay na sweldo. Yan yung binabanggit natin na 1,200 pesos. Opo. Ngunit para makarating po tayo doon at hindi naman mabigla ng todo yung ating ekonomiya, kaya namin pinapanukala yung 200 pesos bilang unang hakbang, yung salbabida para sa ating mga minimum wage earners para eventually makarating po tayo doon sa sinasabi nating living wage. No? Doon naman po sa sinasabi ng ating mga employers na hindi nila kakayanin, magsasara na lamang sila. Meron na rin po kami pag-aaral kasama yung Ibon Foundation. Yung 200 pesos po ay only 9 to 10% of their annual profit. So hindi po to usapin ng kung ibibigay nila ito ay maglulugi po sila. Baka po maaring mabawasan yung kanilang tubo pero wala pong malulugi dito po sa hinihingi naming aumento sa sweldo. Oh. Pero Sir Carlos, hindi rin po natin may pagkakaila na 98 or 99% po nga ng ating mga negosyo po, mga SMMEs, no? So yung 200 pesos po talaga, malaking dagok po yan, no? Sa mga, kunyari, gumagawa ka lang ng leche plan or whatever, kailangan mo ng kasama na katrabaho. Paano po yun? Kasi maintindihan ko yung 200 pesos para sa mga big corporations, di ba? Mga kumpanya talaga. Sabi mo nga, it will only amount to about less than 10% of their gross income. But how about the MSMEs? Paano po sila? Opo, no, under sa ating kasalukuyang batas din po, no, meron tayong Barangay Micro Business Enterprise Act kung saan, no, automatically po exempted from the minimum wage increase yung ating pong mga micro enterprises, those employing less than 10 employees po. Kung kaya ang aming panawagan naman po para po doon sa ating mga minimum wage earners na nasa mga micro enterprises, no, nananawagan tayo sa gobyerno, kung kayang magbigay ng 5,000 fuel subsidy sa ating mga tsuper sa jeepney, ay dapat maglaan din po ng pondo para po sa isang 5,000 monthly wage subsidy para po dun sa ating mga minimum wage earners sa micro enterprises na automatically po exempted dun po sa ating existing regulation. Medyo mabigat yun, no? 5,000 a month wage subsidy. Ang kakarga po nito ang gobyerno. Kung may milyon-milyon po ito, kakayanin ho ba ng ating gobyerno na kada buwan mayroon silang 5,000 na subsidy? Nung ipinanukala po namin ito sa Senate Protect Committee chaired by Senator Win Gatchalian, sinabi po ng pamahalaan no, meron pong higit 200 billion for the crisis response. Kinumpit po namin ano pa ang magiging cost ng monthly minimum wage subsidy na 5,000. Kahit isang give muna, no, isang bigay muna, ay ito po yung nag-amount lamang to less than 10% of that more than 200 billion na nilaan ng gobyerno para dito sa krisis na ito. Gayunpaman, no, kami rin ay nagpapanukala ng tinatawag nating wealth tax, no, yung solidarity wealth tax. Dun sa ating pinakamayayaman na mga kababayan, patawan ng 1 to 3% na tax
additional yung ating mga 3,000 billionaires na Pilipino. Oo nga. Thank you. Sorry. Okay. Okay. Sir, every year, parang May 1, bukod po sa iba nating mga kababayan na maswerte na makapagbakasyon, inaasahan na po natin na taon-taon kada Labor Day, meron po tayong protesta, may mga panawagan tayo. Hanggang kailan po ba ito na taon-taon mayroong ganitong eksena? Wala po ba tayong konkretong timeline kung kailan natin maaabot po yung panawagan natin sa wage hike? For example po ngayon, hindi po ba natin kinukonsidera na maghain ng panukala na automatic wage increase, lalo na kapag may mga crisis na external na nakakaapekto po sa atin. For example now, the oil crisis po, because we know that for every 1 peso na tinataas po ng ating mga produktong petrolyo, nagkakaroon po ng ripple effect yan sa ating pamumuhay. Hindi niyo po ba kinukonsidera na magkaroon po nga tayo ng ibang panukala naman maliban po sa taon ng pagpoprotesta? Opo, yung usapin naman patungkol sa protesta kada taon, ito ngang this protest ngayon nasa kasalukuyang nasa rekto na ay talaga pong ito yung isa sa mga pinakamalaki dahil napilitan din yung ating mga manggagawa lalo under 4 na taon na po tayo sa ilalim ng Marcos administration pero wala po ni isang dialogue na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng labor sector. Kaya ito po mga protesta na to, panawagan ay patuloy din naman po na ginagawa dahil hindi po rin po nakikinig yung ating pamahalaan doon sa ating mga panawagan. Ang hinihingi lamang po ng ating mga manggagawa ay kausap yung Pangulo para po yung hinihingi niyo pong konkreto na timeline ay sana naman po ay mapagbigyan kahit yung ilan po sa mga demand na to para hindi naman po every time na lang Labor Day tayo po nagmamarch at nagpoprotesta. Oo. Sir Carlos, kung karagdagang mga benepisyo, kunyari yung SSS, yung contribution, ma-offset ho ba yan? Kasi syempre iba po yung talagang ilalabas mo yung pera kesa sa yung yung mga benepisyo. Kumbaga in kind. Meron ho ba kayong naiisip na mga ibang alternatives po para po matulungan, maski na paano pa rin yung ating mga manggagawa? Opo, ito lalo sa panahon ng crisis na ito, kami unang nanawagan din lalo doon sa mga contributions natin, SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, na kung pwede nga yung mga current loans, magbigay sila ng moratorium in the meantime na nandito pa rin po itong crisis na ito at magulo pa rin sa Middle East. Gayun din, tinitignan din natin. Pangalawa talaga, yung isapin ng buwis. Kasi tingin namin, overtax talaga yung ating mga kababayan pero underserved. Kasi ang laki na napapataw ng income tax, lalo dun sa ating mga middle class. Tapos bawat gastusin pa natin, pati na rin kuryente, meron ding 12% na VAT. Ngayon, yan ang number 1 nirereklamo din ng ating mga kababayan, yung Meralco bill. Ang bottom line ng lahat ng to, lahat po ng paraan, wini-welcome natin, sinusulong po natin para mapataas yung tinatawag nating uwing kita o yung take-home pay ng ating mga manggagawa na uuwi nila sa kanilang pamilya. Okay. So my last question lang, Sir Carlos, just to clarify, itong 200 additional na minimum wage po, across the board dito, kasi right now, di ba, regional tripartite board po, wages po ang nagdesisyon. So kung sakali man, gusto nyo lahat ng rehiyon po ay makatanggap po ng karagdagang 200 kada araw. Opo, yung 200 pesos po, ipapatong po yan sa minimum wage. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ng region. At inaasahan po namin na ito na rin yung magiging hudyat ng reforma o pagbasura dyan sa tingin namin bulok at palpak na sistema ng provincial rate at regional wage board. Okay. Ako naman, Sir Carlos, siguro bilang panghuling katanungan ko, para sa ngayong araw lang po na ito, balikan ko po yung sinasabi ko nga pong automatic wage adjustments. Kasi po, ayun na nga po, ayaw naman po natin na lagi may pagdurusang kinakaharap ang ating mga manggagawa. Kaya gusto po natin talaga, I guess lahat naman po tayo, gusto natin talaga ng konkretong aksyon. So ito pong automatic wage adjustment, it's not impossible because sa aking pong pagsasaliksik, although hindi po siya perfectong sistema, gumagana po siya sa mga bansang Belgium, France at US. Sabihin nila, these are first world countries. Pero gumagana rin po siya sa Brazil at Argentina na more or less kasabayan po natin pagdating sa ekonomiya. So, ito po hindi na kailangan ng mga manggagawa na humingi tuwing magkakaroon ng pagtaas sa inflation. Hindi po ba ito posibleng
gayahin natin sa Pilipinas. No system is perfect even in these countries. Pero ano po yung sabihin natin konkretong solusyon nga po na hindi kada reactive tayo tuwing magkakaroon ng inflation rate na pagtaas, ano? Ano po yung inyong palagay po dito? Opo, no, yung wage indexation, kagaya nung nabanggit Opo. nyo, no, sa Europe, actually best practice siya Opo. pagdating sa wage setting. Ngunit ang problema lang natin dito sa Pilipinas, kung kaagad nating i-apply yung wage indexation, kailangan muna nating itama yung base ng ating minimum wage ngayon. Kailangan muna natin silang pataasin at pagpantay-pantayin bago natin i-apply yung wage indexation. Actually, no less than yung Republic Act 6727. Actually, nakalagay doon sa ating mga regional wage boards, dapat regularly sila mag-aral at pantayan nila yung inflation para regular din yung pagbibigay ng aumento sa sweldo. Ang problem talaga natin dito ay yung implementasyon at nakakalimutan din yung criteria na tinatawag nating nakabubuhay na sweldo. So kung mai-index natin sa inflation at sa living wage, yan po ay win-win po para sa ating mga manggagawa. So it's possible, sir. Kaya naman natin. Yun na nga, yung kailangan Oo. ipantay. Pero hindi po ba pwedeng Ayusin. parallel effort para habang tayo po ay nakikibaka sa pag ano niyan, umuusad na rin po sa Kongreso, kumbaga, itong batas na ito, hindi po ba pwedeng parallel? Kaya naman po yan, no? Kaya dalawa po yung panukala ngayon na pinangungunahan po ng kilusang paggawa, no? Una, yung 200 pesos na aumento sa sweldo. Pangalawa po, yung pagre-reforma, yung tinatawag nating national minimum wage, kung saan ang magsiset na po ng sweldo sa buong bansa ay yung tinatawag nating National Wages and Productivity Commission. Ito po ay kasalukuyan pong pinag-aaralan at in fact, ito po yung pumasa na sa Committee on Labor kung saan pinaiigting po yung criteria na kagaya na nabanggit nyo, inflation, naka-index. Unfortunately po, hanggang ngayon sa plenaryo, hindi pa rin po napag-uusapan at parang naiipit po. Oo, so kailangan talaga muna mas standardize muna, no, para po parang ano lang yan pamasahe tuwing tumataas yung ang tagal-tagal bago po pumapayag ang LTFRB na magtaas sila ng pamasahe. Ganun rin to, no, na dapat automatic merong fair matrix tapos may inflation matrix na pag tumaas po ang inflation rate automatic na. rin umaakyat Oo. yung sahod. Correct ho ba, Sir Carlos? Tama po kayo, no? Kasi yun nga, kagaya nung banggit nyo, yung sa ating transport sector, ang oil kasi is deregulated, pero yung pamasahe, overregulated. Overregulated. So almost always, napag-iiwanan yung sweldo, yung kita ng ating mga manggagawa dun sa presyo ng mga bilihin. Ang presyo ng bilihin, every week tumataas. Yung sweldo ng ating mga manggagawa, every year lang pwede under sa regional wage board system. Oo nga. Okay, nako Sir Carlos, sige po. Kami po, no, syempre agree kami diyan. Syempre whatever dagdag sahod sa ano natin talagang welcome po 'yan, lalo na ngayon po sa taas po lahat ng mga bilihin. Maraming salamat po Sir Carlos at mabuhay po ang manggagawang Pilipino. Mabuhay po, Sir Carlos. Maraming salamat din po at mabuhay din po ang mga manggagawa, lalo sa media. Salamat Okay, po. salamat po. At ang oras, alas 9:20 na po ng umaga. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko. Good luck talaga. Alam mo naman yung mga mambabatas natin para mga pag-oong pagdating sa mga ganyan. Imagine, hindi pa pala kahit sa plenaryo man lang, kahit man lang first reading or anything, meron ng panukala, Yeah. pero hindi pa rin sinusulong. I guess iba yung prioridad ngayon ng Kongreso. Oo. Mga Impeachment, tsaka flood diba? control. Oo, ayan. Meron ba na bang nangyari? Malapit na magsuna, ha? O, paano? Abangan. May big fish ka na ba na sa tingin mo ay nahuli I na? think meron na yan. Malapit na yan. Okay. Oo. Okay, Ricky Girl. Samantala po, ngayong ika-1 ng Mayo, muli ipagdiriwang o ipinagdiriwang sa buong bansa ang Araw ng Paggawa. Isang araw ng pagkilala sa sipag at sakripisyo ng milyong-milyong manggagawang Pilipino. Pero alam nyo ba kung bakit nga ba tuwing May 1 ito ginugunita po? Balikan po natin ang pinagmula ng Labor Day sa Pilipinas at kung bakit nananatili itong simbolo ng pakikibaka at pagkakaisa. May 1, 1903, ang kauna-unahang araw ng manggagawa sa Pilipinas. Libo-libong manggagawa ang sabay-sabay na nagmarcha mula Plaza Moriones sa Tondo hanggang sa Malacanang. Sa likod ng pag-aaklas na ito ay ang Union Obrera Democrática de Pilipinas, ang unang federasyon ng mga manggagawa sa bansa. Itinatag ito ni Isabelo de los Reyes at Hermenegildo Cruz noong February 2, 1902.
Layunin nilang ipaglaban ang karapatan ng mga magagawa sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano, pero hindi naging madali ang laban. August 1902, inaresto si Isabelo de los Reyes dahil sa sedisyon at rebelyon. Pumalit sa kanya si Dominador Gomez na siyang nanguna sa kauna-unahang Labor Day Rally. Pero sa parehong araw, inaresto rin siya dahil sa sedisyon at illegal association. Noong April 8, 1908, tuluyang kinilala ng pamahalaan ang araw na ito. Ipinasa ng Philippine Assembly ang batas na nagtakda sa May 1 bilang isang pambansang holiday, ang Araw ng Manggagawa. Sa ngayon, ginugunita ang Araw ng Manggagawa sa pamamagitan ng parada, programa at mga kilos protesta. Isa itong paalala na ang manggagawang Pilipino ay katuwang sa pag-unlad ng bayan at patuloy na lumalaban para sa makataong sahod, karapatan at dignidad. Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Ayan, talaga mabuhay ang manggagawang Pilipino. At ang oras, alas 9:23 na po ng umaga. Iba't ibang mga grupo po nagkilos protesta ngayong araw bilang bahagi po ng Labor Day. Mula po sa Mendiola, live dyan po sa Maynila. May live report ang ating Sunshine Boy, Erlo Bringas. Good morning, Erlo! Talaga nagpapakitang gilas ka, manggagawa ka talaga. Gandang umaga. Gandang umaga, Ricky and Pat P. Nandito tayo ngayon sa bahagi na malapit sa Mendiola sa Maynila. Partikular dito sa may bahagi ng CM Recto, sa may bahagi ng San Sebastian. Nakakita nyo sa likuran ko, nakabarikada kayo ng mga tauhan ng Manila Police District para doon sa mga magtatangka magtungo dito sa Mendiola sa Maynila na mga magkikilos protesta. Alas 7 pa lang kaninang umaga nang magsimula ang protesta ng iba't ibang mga labor union groups sa bahagi pa lang ng Welcome Rotonda. Nang dahil sa protesta na yan na Pat P and Ricky ay isinara yung eastbound lane ng Quezon Avenue maging yung westbound na section ng Espanya, Maynila dahil sa dami ng mga sumama sa protesta. Sa mga oras na ito ay nananatiling kalmado naman ang sitwasyon dito sa bahagi ng CM Recto, Maynila dahil sa mga inilagay na may mga nakatalaga ding mga pulis mula sa Manila Police District at nagtalaga rin nag-install ng mga barikada. Sa gayon ay inaantabayanan yung nakabang pa rin dito sa bahagi ng CM Recto, Maynila itong mga miyembro ng Manila Police District at yung mga nagpoprotesta naman nasa bahagi sila ngayon ng Espanya, Maynila. Base sa nakuha nating impormasyon na hindi sila papayagan na makarating dito sa bahagi ng Espanya sa Maynila habang nananatiling nakalatag yung mga tauhan ng Manila Police District at PNP sa iba't ibang bahagi nitong Maynila para ngayong Labor Day protest na isasagawa ng iba't ibang mga grupo. Yung mga update mula rito sa bahagi ng Maynila, balik sa inyo. Teka, pwede ba mag-phone in question? Pero ano naman, Erlo, kumbaga very peaceful naman. Hindi naman po mukhang nagkakatensyon na yung ating labor group laban po sa ating mga kapulisan. Kamusta naman po yung atmosphere dyan? Sa ngayon ay nananatiling kalmado ang sitwasyon dito, Pat P, no? Lalo na nung magsimula yung protesta kanina diyan sa bahagi ng Welcome Rotonda. Pero nakaantabay ang anti-protest mga tauhan ng MPD kung sakaling magkaroon ng kaguluhan ay nakahanda naman daw sila na pigilan itong mga magpoprotesta at gagawa ng kaguluhan, Pat P. Pero ano ba, traffic rin ba dyan? O ano naman, tuloy-tuloy lang traffic, marami ang nag-avoid, pumunta na dyan. Yung mga wala namang kinalaman. Actually, may mga kalsada na ritong isinara, no? Kaya yung mga motorista ay naganap na rin ng mga alternatibong ruta kasi medyo may build up na ng traffic lalo na kung darating na bahagi ng Lacson o kanto ng Lacson dito pa rin sa Maynila papunta ng UST. Hindi na makakadaan yung mga sasakyan kaya yung iba kumakanan na o kumakaliwa sa Lacson na area para lumusot hanggang makarating dito sa bahagi ng Rojas Boulevard.
award, Patty. May last question. Di ba ang Mendiola, pinoprotektahan yan kasi nga malapit na yan papunta ng Malacanang. Pero alam naman natin, ang presidente ay pupunta sa Gensan. So, meron bang intel na lalapit ang mga protesta para makatawid sa Mendiola para makapunta sa Malacanang? Oo, kaya medyo bantay sarado itong parte ng gate ng Mendiola, no? So, lalapit pa lang kayo dito talaga sa area. May mga barikada nang inilagay ang Manila Police District. Actually, may mga container van din na inilagay dito naman sa ating kinalalagay sa CM Recto sa Maynila. At parang siguro mga around 800 meters yung layo mula doon sa gate. At pagdating doon sa gate, bukod doon sa container ba na barikada, meron ding inilagay na mga 4 to 5 layers ng barbed wire para talagang saradong-sarado at hindi mapapasok yung mismong gate ng dito sa Mendiola, Pat Ricky. Oh, okay. Sana talagang maging mapayapa, no? Kasi alam naman natin, ilang beses na talaga yung Mendiola talaga dyan. May Mendiola massacre nga. So sana hindi mangyari ngayon yan. Maraming salamat, Erlo, at ingat parati pa rin. Thank you very much sa iyong report. Thank you, Erlo. Ayan po, si Erlo Bringas. Ang oras, alas 9:28 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako ito naman. Magandang story, feel-good story. Makakausap po natin si Captain Angela Tobias. Siya po ang Chief of District Staff, Coast Guard ng District Southwestern Mindanao. Ito yung isa siya sa 3 babae na nakakuha ng scholarship sa Australia. Itong ating Philippine Coast Guard, talagang women power. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Oras, alas 9:31 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:31 na po. At kasama na po natin sa linya si Captain Angela Tobias. Siya po ang Chief of District Staff, Coast Guard District po ng Southwestern Mindanao, all the way in Zamboanga City. Magandang umaga po, Captain Angela, and welcome po sa ASPN. Buenos dias. Buenos dias! ¿Cómo estás? Miss Pat and Miss Ricky. Sa lahat po ng subaybay sa programang ito, magandang umaga po sa lahat. First of all, congratulations po, Captain Angela, kasi nga isa kayo sa 3 mga scholars, no, na nakakuha po ng scholarship po dyan sa Australia. At ang ganda, puro kayo babae. Pakikwento po kung paano nyo nakamit itong scholarship, anong mga hirap na pinagdaanan ninyo, o sisiw, dahil nga mas matalino talaga mga babae kaysa sa lalaki. Kayo na po magkwento. Hindi naman po, ma'am. So, nagkaroon po ng invitation from higher headquarters to submit application. And then, dahil palagi kaming sa district po namin, nung nasign ako ng Davao last year, last year, wala pong naipapadala. So, sabi ng staff namin for education and training, isubmit yung name ko. So, eventually, submit yung pangalan ko at nasama ako sa shortlist. Wow. Na una kong na-experience ay yung pagpasa ng re-entry action plan kasi hindi ko alam ano ba yung magiging focus ng studies ko, so wala pa akong idea at that time. Pero nung yung focus studies ng na gustong ipagawa sa amin ng Australia Awards Committee at that time, nakita ko yung GEDC, yung Gender and Development, Social Inclusion, mga ganon. So ako nagkaroon ng idea kung ano yung magiging re-entry action plan ko. So, eventually, yung RIP na sinubmit ko ay natanggap naman. Pero struggle sa akin yung listening skills ko pagdating sa IELTS kasi may ganong Ano yung IEL po? Ano yung IEL? Yung sa sa English language po. IELS. IELTS. Yeah. Yung test, yung English. English proficiency. Opo. May follow-up question po lang doon, Captain Tobias. So parang itong scholarship was more theoretical. Hindi po ito parang combat, no, na talagang meron kayong mga Action. exercises, may mga kunyari mga simulation, may ganun ho ba?
Iba naman po itong sa re-entry action plan namin. It's more on policies na we can improve to enhance our services to the public. Okay. Sige po. Ma'am, ito nga po, congratulations po. Talaga nakaka-proud po kayo. Kumbaga talagang saludo po kami sa inyo. At hindi lang para sa Coast Guards natin, kundi para sa mga kababaihan. So ngayon po na nagpunta na kayo, o tapos na po no, ang inyong programa po sa Australia, no? Tapos na? Tapos. Opo. Ano po yung mga natutunan nyo doon na sa tingin nyo merong nakakaangat po talaga yung Australian Coast Guards dito po sa atin sa bansa, lalo na ngayon kailangan po namin ang inyong serbisyo dahil nga po ang dami ng gugulo sa atin sa ating katubigan. Ano po yung nabaon nyo po mula Australia patungo po dito? And I'm sure po, isa-share nyo rin po sa ating mga kasamahan sa Coast Guard sa Pilipinas. Sa palagay ko po, ang natutunan ko talaga doon is that maritime governance is not just about our territory or the law itself. It is about people, the fishermen, the coastal communities, the travelers who rely on safe seas. So, governance ensures food security, the safe transport of goods and services, and the protection of our marine environment. So, na-inspire po ako dahil sa simula pa lang ng orientation namin, nagkaroon kami ng welcome to country, a ritual from the University of Wollongong. And then, every time na may event doon, palaging may acknowledgement of country. So, pinapakita doon na Australia, an Australian country, as advanced as it is, lagi lang tinitingala or lagi nilang nire-recognize yung past and present custodians of the land. So, So Captain po, gaano katagal po yung naging kurso niyo po? How long were you in Australia sa pag-aaral? year po yung talagang academic journey namin. Kasi sa simula, meron kaming introductory academic program. We started last January 2025 and then natapos February, and then the master's program followed. So total po, how long were you in Australia po? A year po. 1 year. Kayong tatlong babae po. Yes, ma'am. Ilan po kayo sa inyong class? Almost 20 po yung sa maritime policy class namin. Pero yung ibang classmates namin na Australian Navy, they're joining online. Okay. And I was wondering kung meron transfer of information po ito. Kayo ba ay parang trinain, kayong tatlo, para po pagdating nyo po dito sa Pilipinas, pwede nyong i-share. May mga modules na pwede nyong i-share sa inyong mga kasamahan sa Philippine Coast Guard. Yes po. Right now, nasa stage ako ng integration ng mga natutunan kong lessons doon para sa policies ng aming district dito sa Southwestern Mindanao. For example, in the aftermath of the MV Tricia Kirsten 3 incident, pansin ko po na kahit wala pa ako nung time na yun, hindi pa ako nag-aboard dito, hindi pa ako nag-duty. Ang nakikita ko doon, kailangan yung pag-respond namin sa incident ay survivor-centered, trauma-informed, and culturally sensitive. Kasi iba po ang bawat district kasi ng Philippine Coast Guard, sa iba-ibang region, iba-ibang dynamics po at culture ng mga tao ang nakakasalamuha namin. Okay, ma'am, bilang pong kauna-unahan, imagine na hindi lang kayo scholar with distinct honors pa yan, hindi lang po, kundi kayo po ang kauna-unahan na recipient po para makapag-aral po sa Innovation Academy po, no, o Innovation Campus. Meron po ba kayong dagdag na tungkulin ngayon? Halimbawa po na inatas po sa inyo, bilang nga po kayo ay nagkaroon ng ganitong pagkakataon. To clarify po, marami na pong nauna sa akin na mga seniors ko po. And then, but for the first time, nagkaroon ng representation ang Innovation Campus ng University of Wollongong. Yes, ma'am. Response lang ako sa isang email na natanggap ko nung na-enroll ako na I am qualified to become one of the representatives. Actually, ang gusto kong pasukin noon yung sa women representation. But they told me occupied na yung position na yun. So the available one is the Innovation Campus representative. So sabi ko, okay, I'll accept that kasi doon din naman yung campus namin. Doon kami nag-aaral. Oo, tama. So after this po, Captain, are you still aspiring for higher education? Ano na plano nyo po ngayon?
Sa ngayon po, i-implement ko lang po muna yung re-entry action plan ko kasi part siya ng kontrata, and then I really just want to apply my learnings para ma-improve po yung services namin sa public, makasama yung anak ko, and then Oo. Ma'am, sa inyong re-entry, sa inyo pong re-entry, meron po bang naging epekto nga? May phone-in question po tayo. Okay, pero nasagot nyo na, may anak po kayo. No? Kung ano po ang naging epekto nito po sa inyong personal na buhay naman. At saka kung dahil po sa inyong naranasan po ba, are you encouraging the other women po in service na mag-apply din po dito? sa palagay ko po kasi, mas lumawak yung naging pananaw ko bilang public servant. Unahin natin yung naging focus ko dati is mainly on operations and administrative. Sa ngayon po, nakikita ako dahil the Philippine Coast Guard is a humanitarian armed agency. We must protect, as responders, we must also protect the dignity and provide psychosocial support and respect to cultural diversity when we do our response operations. So, of course, I am encouraging my mga kababayan na Filipina na mag-apply sa Australia Awards Program. So, for the 2027 intake, kahapon po natapos yung pagtanggap ng applications, but marami pa po yan. Hindi pa po yan na... Okay. Naku, maraming salamat po, Captain Tobias, at congratulations po muli. Talagang, I'm sure, very proud po ang Philippine Coast Guard at lalo na itong mga kababaihan, kasama na po kami. Naitaas nyo na naman ang bandila ng mga babae. Maraming salamat po and very appropriate, because today we are celebrating Labor Day. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Ayan po. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ayan, maraming salamat kay Captain Angela Tobias. Mabuhay po kayo, ma'am. Para sa kanilang serbisyo sa bayan. At ang oras, alas 9:41 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Tiniyak po ni Senate President Vicente Soto III na kaagad natatayo ang Senado bilang impeachment court sa susunod na araw, oras na matanggap nito ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Soto, kasunod na araw ang ibig sabihin ng forthwith. Nauna nang dinisisyonan ng Korte Suprema ang ibig sabihin ng forthwith sa mga impeachment case ay within a reasonable time o sa loob ng makatwilang panahon at hindi kinakailangang agad-agad dahil hindi nagtakda ang konstitusyon ng tiyak na takdang oras kung kailan dapat simulan ng Senado ang paglilitis. Ayon po sa Korte, nasa pagpapasya na ito ng Senado batay sa mga umiiral na kalagayan. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Soto na ang desisyon ng mataas na hukuman ay tumutukoy sa isang partikular na kaso. Ibinasura ng Korte Suprema ang isang petisyon na naglalayong pilitin ng Senado na kaagad na magtipon bilang impeachment court. Kaugnay ng mga artikulo ng impeachment na isinampalaban kay VP Sara noong nakaraang taon. Ang naturang reklamo ay kalaunay idineklarang labag sa konstitusyon. Pero may mga bagong reklamo na isinampa ngayong taon matapos lumipas ang isang taong magbabawal sa paghahain ng panibagong kaso. Nauna nang sinabi ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro na ang May 11 ang pinakamaagang petsa kung kailan pwedeng bumoto ang mababang kapulungan sa plenaryo sa impeachment ni VP Sara. Kapag ito ay naaprubahan na, ipapadala ang mga articles of impeachment sa Senado na magtitipon bilang impeachment court para sa paglilitis. Inaasahang magsisilbing presiding officer si Soto. Nagsagawa ng caucus kahapon ng mga senador para pag-usapan ang paghahanda para sa posibleng paglilitis. Si Senator Robin Hood Padilla lamang ang kasapi ng minorya na dumalo. Ayon kay Soto, ipapaabot ni Padilla sa iba pang senador ang mga napag-usapan. Binigyan din ni Soto ang kahalagahan na maging handa sa Senado. Ayan na, handa na sila. Diba, sabi nga nila, para makatipid, hindi na sila magpapagawa ng mga bagong robes. Oo naman. Kung anong ginamit last year, diba, yun ang i-reuse. So, let's see, Pero bakit nga, Bakit si Senator Robin Hood lang ang nag-attend? Si Senator Bato lang naman ang missing in action. I wonder. Baka kasi session break. Baka yung iba nakabakasyon pa. Pero pati pwede kung rin. May 11 yan, na sabi nga ni Luistro, ay matatapos nila yung pagbotohan, one day lang after. But I wonder how many days it will take Sa them to hearing. transmit To transmit. the articles of impeachment. Kasi sabi ni Soto, di ba? Agad-agad, forthwith, the day after. Okay, sa naman natin, world news, nag-usap po sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin tungkol po sa giyera sa Ukraine at sa Iran.
Ayon po kay Donald Trump, maganda po ang naging pag-uusap nila ni Putin at nakatakdang maglabas po ang Estados Unidos ng solusyon sa sigalot sa Iran. Sinabi niya ni Putin na nais nitong tumulong para matapos na daw ang issue tungkol sa nuclear enrichment ng Iran. Pero sinabi umano ni Trump na mas gusto niyang maging bahagi si Putin ng pagtatapos ng giyera sa Ukraine. Oo nga, it's like the pot calling the kettle black. Diba? Grabe itong dalawang to. Oo. Ang issue tungkol sa pagkakaroon po ng Iran ng enriched uranium, ang isa sa pinakamalaking balakid sa pagkakaroon po ng kasunduan tungkol sa Iran. Naninindigan si Donald Trump na walang mabubuong kasunduan kung hindi sasang-ayon ang Iran na hindi ito magkakaroon ng mga armas nuklear. Huling nag-usap si Donald Trump at Putin noong March 9. Ilang araw lang po matapos ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang mga pag-atake nito sa Tehran. Sana itong dalawa bigyan na sila ng Nobel Peace Prize para manahimik na sila. Diba? Talaga, nakakainis na talaga sila. I think it's really about alliances. Tingnan mo naman si Putin, kahit na may ginigera sila, since kakampi niya ang Iran, talaga pagtatanggol niya. Sama na rin natin dyan si Chinese President Xi Jinping. Your silang favorite. Tatlo. Diba? Malay mo. Silang tatlo, Nobel Peace Prize. That will be talaga historic. At sana namnamin nila yung Talaga. Peace Prize na yun para talaga mag-work sila towards peace. Samantala naman po, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating mamamahayag at TV host na si Jay Sonsa kaugnay ng kasong cyber libel. Hinuli si Sonsa sa kanyang tahanan sa Quezon City kagabi. Ayon sa NBI, naglabas ng warrant of arrest ang Pasay City Regional Trial Court ng araw ding iyon. Nag-ugat ang kaso sa reklamong inihain ng NBI noong Pebrero laban kay Sonsa at sa vlogger na si Jeffrey Lusa Celis na kilala bilang Ka Eric Celis, kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa kustodiya ng NBI si Sonsa. Ito, grabe, no? Ako, nung napanood ko kahapon, yung short video, ibang-iba na yung itsura ni Jay Hindi ko nga siya Sonsa. nakilala. Parang tumanda, lumaki. talaga. Tapos, Ayan, ayan, no? Tapos, di ba, nakita ko yung pag may asthma, di ba, yung may inhaler. Tapos, a friend of mine, sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, hindi, talagang siya, hindi asthma. May emphysema daw. I don't know, ha? May, yung nagsabi sa akin, reliable source said, emphysema daw, kaya siguro siya may inhaler. And yun na nga, hindi naman nakakagulat, pero nakaka-sad. No? Kasi dati, many years ago, he worked also in ABS-CBN. Tapos lumipat sila, di ba, ni Mel Chanco sa GMA. Tapos, nag-iba na siyang network yata or radio station. So, naging digital journalist na lang siya. And then he joined SMNI, if I'm not mistaken. Galing siya sa SMNI, no? So, ayun, sabi nga ng marami, nako, peddler of fake news si Jay Sonsa. Kasi hindi lang tungkol sa health ni PBBM. He also reported tungkol dun sa anak ni Lenny Robredo during the pandemic na nag-cut. Tapos meron pang isang issue yung tungkol sa tubig in Mindanao or something. So parang patong-patong. Yung talagang na-dispute na fake news. Kaya siguro talaga ngayon nagkaroon na ng ang NBI matibay na kasi nga ang presidente ang kanyang ginawang biktima ng fake news. At saka non-bailable yung ginawa, yung binigay sa kanya. So usually cybercrime is bailable, pero depende nga po sa tinatarget na tao at saka yung lawak ng epekto nito. Dahil presidente po ng Pilipinas ang kanyang tinarget at national news po ito, kaya po naging non-bailable yung kaso ni Jay. So nakakalungkot nga, tama ka, Pati. Nakakalungkot. Kasi kasamahan natin yan sa industriya, di ba? I mean, pinagkakatiwalaan noon. Many years ago, nakasabay natin yan sa trabaho. Anyway, sa ating showbiz pasilip ngayong Friday, Don Bell. Aba, yan, mga fans ni Donnie Pangilinan at ni Bel Mariano nagkumpirma na pansamantalang break muna sila ng love team. Kinumpirma po ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano ang kanilang mutual decision na pansamantalang magpahinga sa kanilang love team na Don Bell. Matapos po ang proyekto nilang Tayo sa Wakas. Ayon po sa dalawa, napagkasunduan nilang ituon muna ang kanilang time and energy sa kanilang personal at professional growth. Layunin yung nilang mas ma-develop ang kanilang individual skills at mas
masubukan ang iba't ibang opportunities sa showbiz. Bagamat pansamantala ang kanilang paghiwalay bilang love team, nilinaw po ng Don Bell na mananatili ang respeto at suporta nila sa isa't isa. Wala ring sinasarang pinto sa posibilidad na muli sila magsama sa mga susunod na proyekto. Usually maganda yan yung heart, parang yun, yung nawawalay ka ng matagal, the heart makes, heart grows makes the heart grow fonder, di ba? Oo, tapos pag kunyari, after 5 years, wala silang pelikula. Hindi, pelikula. After 5 years, for sure. Ano na naman yan, box office hit. Kasi maraming nag-aabang, di ba? Sa mga, like Bea and John Lloyd, di ba? Ang tagal, bago sila gagawa ng follow-up movie. So, tinatangkilik talaga. Nasasabik yung fans nasasabik. nila, no? John Lloyd, Sarah. Yun. Sarah Sino ba yung iba Geronimo. mo? Catherine Bernardo Don Daniel. Zulueta, Richard Gomez. Sharon Cuneta, Gabby Concepcion. Ayan na, diba? Yung mga ganyan. sa akin reference. Kasi, akala ko nga, Don Bell, akala ko si Bella Padilla yung nasa isip ko. Yung buhay pa kasi namatay na si Nora Honor. I was going to say Guy and Pip. Ate V, Bobot, Mortis. Buhay pa ba si Oo, buhay Ang pa si naisip ko kay Ate V, Edu Manzano. Edu Manzano. At saka Ate V. Yung love team talaga was Guy and Pip and Vilma and Bot. Vilma and Edgar Mortiz. Vilma and Bot. Speaking of, meron akong konting ambag. Kasi lumabas nga dati, kinasa na si Bea, no? Alonso. At saka si Vincent Co. Ay, ayon sa ating bubuy, hindi totoo yung kinasal sila sa Manila. Abangan. Sustain pa rin daw sila. At ang oras, alas 9:51 na po. At magbabalik pa po ang ASPN. Sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:52 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Curly Discaya lumabas po sa selda sa Senado para sumailalim po sa operasyon. Ipinahayag ni Senate Secretary General Mark Leandro Dong Mendoza na inilabas sa kanyang selda sa Senado ang kontratistang si Curly Discaya para sumailalim sa operasyon. Ang balikat nito na matagal na raw itong idinadaing. Isinakay siya sa ambulansya na bantay sarado ng mga pulis patungo po sa di tinukoy na ospital. Papahintulutan si Curly Discaya na mamalagi sa ospital sa loob po ng 4 hanggang 7 araw. Papayagan naman po siyang bisitahin ng kanyang pamilya at abogado, pero bawal gumamit po ng cellphone at bantay sarado pa rin ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Noong March, isinugod na sa isang ospital sa Pasay City si Curly Discaya at sumailalim po sa Magnetic Resonance Imaging, MRI. Noong pang nakaraang Setyembre nang makulong sa Senado si Discaya matapos makontempt dahil po sa pagsisinungaling sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay po sa anomalya sa flood control projects. Grabe no, since September, October, November, December, January, February, March, April, 7 months sa Senado. I wonder kung nakakalabas yan para at least magpa-araw at magpahangin. Di ba? Well, I guess his conditions better than there kana Bong Revilla, no? Di ba? Nakasilip ko yan Maganda yung condition doon. Kasi aircon yata yung room di ba? So, maski pero yun na nga, nakakalabas ba siya para magpa-araw? May doon may mga terrace. So baka parang sa prison, Okay. Samantala po, ang DOLE nagpaalala sa pay rules para sa Labor Day. Muling nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga pribadong kumpanya sa tamang pagpapasahod para sa Labor Day. Sa advisory po ng DOLE, epektibo ang double pay policy sa May 1 dahil ang araw na ito ay dineklarang regular holiday. Ibig sabihin yan, entitled ang mga manggagawang magtatrabaho ngayong araw ng 200% ng kanilang sahod sa unang 8 oras na kanilang paggawa. Habang makakatanggap pa rin ng 100% ng kanilang sahod ang mga empleyadong hindi nag-report sa kanilang kumpanya sa nasabing araw ng pahinga sa kondisyong sila ay pumasok sa araw bago ang holiday o kaya sila ay nag-file ng kanilang vacation leave. So hindi po automatic yan ha. Ayon po sa DOLE, kailangan nyo nga po nag-file kayo at dapat present kayo the day before May 1. Ayan.
Patty. Okay, at ang oras, alas 9:55 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas po nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo po ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At nakikita ko na, meron ka ng papel. Okay, Manay Loli Part 2. Kasi wala sa akin sa prompter. Alam mo, dami sa akin sige. nanonood. Lagi may phone in. Okay. So, siyempre, happy viewing. Ito nga yung estudyante ko, yung kapatid ni Sir Carlos sa UP, Public Administration 191. Happy viewing sa'yo, Christian. I miss you already. Christian Kasi summer na Onyate. nila. Okay. At siyempre, happy viewing din kay Tita Maia Matay Rodriguez. Ayan, lagi yan may gift sa akin ng mga clothes. Kaya good morning, Tita Maia. Okay, Tita Maia. Ito pa. Hello. At ito po, lagi to everyday na nanonood sa atin si Miss Joanne Barnachea at birthday ngayon ng kanyang asawa na si retired police officer Rocky Barnachea. Okay, sige, tingnan natin kung ilang taon si Ricky hindi maubusan ng mga babatiin. Parang hindi talaga. Ako, ayoko nang buwate dahil sabi ko, hoy, waste of time kayo. Oy, pero hindi Imagine ay inaabangan nila sa atin. Inaabangan. In fairness at talaga. nire-repost nila. Oo. Tuwang-tuwa sila. Po sa lahat. Kayo po ay kasama sa ating 1 million na subscribe viewers sa ating YouTube. Mula sa YouTube. Okay, Ricky At girl. syempre dito sa ESPN. Mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan kaya sa bawat issue na papanahon. Parte kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan. Kaya sulitin po natin. Tawanan lang natin po ang ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo syempre ng masasayang alaala. At patuloy pa rin po tayo manalangin. Let's enjoy to the max life. Ayan. At susunod na po, ang Kada Umaga Girls. At mamaya alas 9:30 po ng gabi, mata ng Agla International dito lamang sa Net 25. And of course, happy weekend! Happy weekend! Happy Friday! Happy Labor weekend po sa ating Day! lahat. Happy Labor Day po! And see you on Monday. Ingat po. Enjoy your weekend, everybody. See you!